Days has passed. Hindi may paliwanag ng sitwasyon ngayon ni Adam sa nakalipas sa mga araw na wala ang asawa nito. Pero naisip niya, kasalanan niya kung bakit ito umalis at iniwan siya. Kasalanan niya kung bakit ito sumuko at nagsawa na sa kanya. Kaya dapat hindi ganito kamiserable ang kanyang buhay. Ngayong wala si Anika, hindi na siya malalapitan pa ni Daniel. Wala na itong alas pang ipapanakot sa kanya. Pero alam niyang kulang kasi kung wala ang kanyang asawa. At hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Babe, are you done? Pwede na tayong umuwi. Boses iyon ni Miranda. Hindi ko alam kung bakit. Naaalibadbaran ako kapag andito ito. Wala na kung ano man nararamdaman ko dito. Dahil napuna na iyon ni Anika. Pero ngayon wala na si Anika. Paano na ako? But this is my fault. I'm busy, Miranda. Look, I have more papers need to fill up. So please, leave me alone. Sabi ko sa kanya. What happened ba ha, Adam? You're always mad at me. Iniisip mo na naman ba ang asawa mo? Wala na siya, diba? Iniwan ka na. So ano pa bang pinoproblema mo, ha? Wala na mangingialam sa'yo. At wala nang ka-question sa ginagawa mo. So anong problema? Leave me alone. Kung ayaw mo sa iyo kaibunto ng galit ko, trust me, Miranda. Kilala mo ako. Padabog itong umalis sa harapan ko. Kasi ako'y kinahinga ng malalim. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ko kay Anika. Kahit magulang nito, ay patuloy sa paghahanap sa kanya. Hanggat maaari, oras na makita ko si Anika, kaming dalawa na ang aalis. Masaya na natili sa Anika sa probinsya ng kanyang tita. Nasabi na din nito ang lahat ng problema at dahilan. Kung bakit siya pumunta ng probinsya. Anika, halika na muna dito at kumain. Mamaya na iyan. Pagtawag sa kanya ng kanyang tita, tinigil na muna niya ang pangunguha ng mga shell sa tabing dagat para sana gawing kwintas. Tinuruan kasi siya ng kanyang tita kung paano iyon gawin. Mahal, patigilan naman ako na makita si Tito. Ngayon ko lang muling nakita. Nasa ibang bansa ito sa pagkakasabi ng kanyang tita at mukhang ngayon lang umuwi. At may kasamang isang lalaki, mukhang kasing edad lamang ni Adam. Natigilan ako sa aking naisip. Dapat kinakalimutan ko na siya. Andito ako para baguhin ang sarili ko. Hindi gaya ng Anika na mahina na gaya ng dati. Mahal, ikaw ba yan? Totoo bang andito ka na? Di makapaniwalang sabi ng kanyang tita dahil na rin sa pagkamis nito. Papa, sigaw ni Miguel, saka dumalo sa ama at nayakap iyon. Mahal, kasama ko nga pala ang boss ko. Mananatili siya dito ng ilang buwan. Gusto daw niya makilala ang bansa natin. Mukhang may bisita ka ata, mahal. Hindi mo ba natatandaan itong pamangkin ko, ha? Kapatid ko ang ama ni Anika. Siya na ba si Anika? Anak na Amanda. Tumango naman si tita. Boss ko, si Sir Santi. Pagpapakilala nito sa amin. Sa lahat ng kamay ng boss si Tito sa akin, na mukhang natagalan para tanggalin ang kamay. Tinignan ko pa ito, at bahagyan na katuon lamang sa akin ng paningin. Kasi kinakunot ng aking noo. Problema nito. Ako na mismo ang nagtanggal ng kamay nito sa kamay ko, na walang balak bumitaw. Bahagyan ko pa itong inirapan. Problema ng isang ito. Tita, sa labas lang ako papahangin. Sige, ipapatawag na lamang kita mamaya kapag kakain na tayo. Tumango naman ako, saka sila iniwan. Nagtungo ako sa tabing dagat, kung saan sariwa ang hangin. Napakaganda talaga dito. Hindi ako magsasawang manatili dito. Bala ko sana. Dito na kami tumira ni erase that name, Anika, please. Pagkausap ko sa akin sarili. Bala ko, dito na lamang tumira. Kung sino man ang mapapangasawa ko. You have a problem. Patigilan naman ako na may magsalita sa aking likuran. Nilingon ko naman iyon. At napataas naman ang kilay ko na makilala kung sino iyon. Boss sa Tito. None of your business, Mr. Sambit ko. Saka binalik ang paningin sa dagat. You look so masungit. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa iyo. Natawa naman ako sa kanyang sinabi lalo na sa accent.
ng pananalita nito ng Tagalog. Don't laugh. I know may Tagalog words so bad. Nilungon ko naman ito at nakita ko nakahuso. Mas lalo akong natawa dahil sa paghuso nito. Para may pagkaisip bata. By the way, anong pangalan mo? I mean, you. What's your name? Napakamot naman ito sa ulo. I'm Anika Gracia, but you can call me Anika for short. Tumangutango naman ito. Santi, and I'm 31. Sabi nito. Di na ako magtataka. Magkaedad nga sila. You have a wife? Or are you married? No, I'm not married. And I don't have a girlfriend or what. Nakaupo na ron ito sa aking tabi. Hinayaan ko na lang. Mukhang mabait naman ang isang ito. Then, why are you here with my tito? Actually, I came here for some reason. What is it? Mind telling me? Tumingin naman ito sa akin. I need to move on. I came here for that. I need to lost her to my mind, heart, and my soul. Nasa malayo lang ang tingin nito. Mukhang parehas kami ng pinagdadaanan. Actually, I'm already married. Sabi ko, saka pinakatang singsing na nasa kamay ko. Na dapat tinanggal ko na, pero di ko alam kung bakit suot ko pa rin. Then, where's your husband? I came here to move on too. I love him, but I need a space for myself. I'm tired to love him. It's part of love, Anika. Loving someone is like a challenge. If you win, then you win. If you lost, then accept it. Nakatingin lang ako dito. Then, why? You came here to move on. You love her. Natagalan naman ito bago sumagot. I love her. But this is not the right time for myself. It's really hurt to see her with someone else. She cheated on me. But I didn't confront her because I'm scared to lose her. But I'm wrong. She loved that guy more than me. And it's hurt. Loving her so much is so painful for me. I don't know. But for now, I need to move on. Nakikita ko ang lungkot sa mata nito. Ninang Anika, kakain na daw po. Boses sa iyo ni Miguel, kaya naman, tumayo na ako at pinagpagan ng pang-upo ko. We're the same situation, and I think we can talk about each other as a friend. Yeah, as a friend. Ngumiti ito sa akin. Saka sabi kami pumasok sa loob. May makakarami na ako. May makakasama na ako na isang kaibigan. Wala si Juan, pero kahit ganoon, mukhang magkakaroon ako ng kaibigan at pareho kami ng pinagdadaanan. Lumipas pa ang mga araw. Nagbago si Adam. Basag yung makayo dito sa pagtatrabaho. Mas ginugugol ito ang lahat ng oras ito sa pagtatrabaho. Ni hindi na ito makakain. Nangangayat din ito at nagkaroon ng balbas at bigote. San, pwede ba? Magpahinga ka naman. Boses sa iyo ng kanyang ama. Pero wala na doon ang atensyon ni Adam, kundi nasa laptop nito. Simula na mawala si Anika, pati ikaw nagbago. Anak, mahahanap din natin ang asawa mo. Kahit hindi namin alam kung bakit ba ito nawala na parang bula. Hindi ko na lamang pinansin na sinabi ng aking ina, kung patuloy kang kanyan, wala mangyayari sa iyo anak. Ano bang problema niyo ni Anika? Hindi mawawala si Anika kung walang dahilan. Hindi ito na-kidnap or ano. Ma'am, please, leave me alone. Mas gugustuhin ko pa nakatutok ako sa trabaho kaysa hanapin ang taong hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Ma'am, iniwan ako ng asawa ko dahil sa kagagawan ko. Kasalanan ko kung bakit iniwan niya ako. Bakit kasi ganito ang ugali ko? Kung kailan wala na siya, doon ko lang na-realize ang kanyang halaga. Ma'am, please, hayaan niyo muna ako makapag-isip kung anong gagawin ko. Anak, niyakap naman ako ni Mami. Ewan ko kung bakit. Bigla na lamang naging ganito ang buhay ko. Simula nang iwan ako ni Anika. Kasalanan ko naman kung bakit. Sinasaktan ko siya. Siya din naman. Ang may sabi na hayaan ko siya once na mapagod siya. Pero bakit ganoon? Hindi ako sanay. At hinahanap-hanap ko siya. Mahal ko na nga si Anika. Pero huli na malaman ko.
Pero di ba dapat maging masaya ako? Dahil may panganib pa. Andito pa si Daniel at sigurado akong gagalaw ito sa oras na hindi ko inaasahan. Anika, be safe. Kapag bumalik ka, sisiguraduhin ko, di ka na makakaalis. Masayang nagtanghalian sina Anika, kasama ang tito at tita nito, at si Santi, isa sa kaibigan ko. Naging magkaibigan din kami, kasi parehas naman kami ng sitwasyon. Anika, do you want mango? Napalungo naman ako kay Santi, na may hawak ng mangga. Bigla na lamang nangasib ang dila ko, at naglaway ang aking lalamunan. Natatakam tuloy ako. I want all of that. Sambit ko. Masyadong marami kasi ang kinuha nito. Masarap pa naman iyan sa alamang. Seriously, kaya mo itong ubusin. Kahit pa paano, natutunan itong umimik ng Tagalog. Kahit mali-mali. Yeah, kaya ko iyong maubos. Kasi natatakam ako. Napapansin ko, nagiging sensitive ako sa mga pagkain. Gaya na lamang ng paborito kong adobong sitaw. Bigla ko na lamang iniyawan. Tapos sa kape, mas gusto ko na ang gatas ngayon. At hindi naman iyon ang gusto ko. Ang weird naman ng sarili ko ngayon. Pwede bang ipagbalat mo ako? Sabi ko dito. Mukha namang naunawaan ang sinabi ko. Habang nagbabalat ito, hindi ko maiwasang hindi matakam. Paano ba naman? Ang tagalisante magbalat ng mangga. Kanina pa ako natatakam. Here, eat it. Agad ko naman iyong kinuha at sinawsaw sa alamang. Napapikit naman ako sa sarap. Yummy. Ipagbalat mo pa ako, Santi. Damihan mo, ha? Baka naman kumuha ka pa. Sabi ko dito. Napakunot na naman ito at hinayaan ko na lamang mag-isip kung ano ba yung sinabi ko. Bahala siya. Nakakapagod na mag-adjust, no? Lumipas ang oras halos. Naubos ko na nga ang manggang kinuha ni Santi at nabusog ako. Parang gusto ko naman ng gatas. Santi, can you bought me some milk, please? Nagpa-quit pa ako dito. Kasi gusto ko talaga ng gatas ngayon eh. Mahapon na din kasi. Kaya pumasok na kami sa loob ng bahay. Wait me here. I will get your milk. Tumango naman ako. Sakang ngumiti dito. Natigilan na naman ako. Nang biglang parang hinahalukay ang tiyan ko. Patakbo akong pumunta sa banyo, malapit sa kusina. Saka doon sumuka. Mukhang naparami yata ang kain ko ng mangga. Are you okay? Sinasabi ko na sa'yo, don't eat too much mango. Sabi ni Santi. Na mukhang pinuntahan talaga ako. Hawak na nito ang gatas. I'm okay. Siguro nga naparami ang kain ko ng mangga. Inabot ko naman ang gatas sa hawak nito. Saka ininom iyon. Nakahinga naman ako ng maayos. Nang umayos ang pakiramdam ko. Parang hihina tuloy ako. Parang nawala ang gana ko. Magpapahinga na lang muna ako. Nawalan ako ng gana maglibot pa. Nakakunot lang ano ito. Hindi siguro nito maintindihan ang aking sinabi. I said, I need to rest. Napatango naman ito. Okay, you need that. Hinatid ako nito sa kwarto ko. Saka umalis na makapasok ako sa loob. Humiga ako sa kama. At nakaramdam ng antok. Gabi na, pero nang katrabaho pa rin si Adam. Niwala na itong oras pa para sa pagkain. Babe, talaga bang magpapakalunod ka na lang sa kakatrabaho mo? Why you not spend your time with me? Hindi ko ito pinansin. Spend your time with your fiancé, Miranda. Ikakasal ka na. At saka ayaw na kitang makita. So please, leave me alone. What? You said you love me. That's before. Leave. Hindi na ako nagulat nang humawak ito sa akin. But Adam, wala na ang asawa mo. Iniwan ka niya. Dapat masaya ka kasi magkakasama na tayo. Alalahanin mo ang fiancé mo. Wala na akong oras para sa'yo. So please, get your fucking face in my office. What? Dahil lang nawala ang asawa mo. Bakit parang apektado ka sa asawa mo? Kala ko ba di mo siya mahal? You don't do anything, Miranda. And if I love my wife, it's none of your business. Dahil ayun itong umalis. Ako na ang umalis. Dala ang laptop ko. Nakita ko naman ang pagsunod nito. Kagad ako sumakay sa kotse ko at pinaandar iyon. Sa bahay ko ako umuuwi.
kung saan kami nakatira ni Anika. What are you doing here? Walang emosyon ang sabi ko. Oh, Mr. Archer, ikaw lang. Long time. Namiss ka sa kita kaya dinalaw kita. Wala ba ang asawa mo? Dumilim naman ang tingin ko dito dahil sa sinabi nito. Leave me territory, Daniel. Kumirmang kamao ko habang nakatingin dito. Oh, easy. Nandito lang naman ako para sana tingnan kung bahay ka pa. Mukhang wala dito ang asawa mo. Iniwan ka na? Hindi ako nakapagpigil. Nasuntok na ito. Pero tumawa lang ito. Huwag mo akong sagadin, Daniel. Iba akong magalit. Easy. Kilala ko kayo. Pero huwag kayong maging kampante. Dahil di pa dumadating ang unos. Tumatawang sabi nito. Saka ako tinalikuran. Natigilan ako nang tumunog ang cellphone ko. I see it. I'm on my way. Mag-uusap tayo. Boses sa iyo ni Daddy. Namawala ito sa linya. Ilang oras lang. Dumating na din si Daddy. Narinig ko ang lahat ng sinabi ni Daniel. Hanggat maaari, mas maganda. Wala dito si Anika. Dad, hanggang ngayon, wala pa rin akong alam kung nasaan ba ang asawa ko. Kung kinuha man siya ni Daniel, hindi yun pupunta dito. I know, anak. Mas maganda na yung wala sa tabi mo ang asawa mo. Dahil alam mo na, sa sarili mo, mapapahamak lang siya. Kung asan man ang asawa mo, malalaman din natin kung nasan siya. Kaya ngayon, kailangan natin paghandaan once na bumalik ang asawa mo. Sigurado akong lalabas na naman si Daniel. Mayaman na siya ngayon at madaming tauhan, pati armas. Hindi ko alam kung isa sa atin ang sasaktan niya at hindi ko mapapayagan iyon. Anak, hanggat maaari, huwag ka magpakita ng kahinaan kay Daniel. Baka magamit niya iyon laban sa atin. Alam kong kahinaan mo ang asawa mo. Nakikita ko sa mga mata mo. Ngayon pa lang, nawala sa aking tabi ang asawa ko. Para na ako mababaliw, Dad. Kasalanan ko naman kung bakit niya ako iniwan. Hindi ko na malayan. Nag-iinit ang mata ko. Patigilan naman si Dad dahil doon. What do you mean? Nothing, Dad. Siguro she needs some space. Sigurado kung babalik din siya sa akin. I'm not really ready to tell my dad what happened between me and Anika. Masaya nung katampisaw si Anika. Kasama ang anak ng kanyang tita sa tabing dagat. Habang si Santi naman ay nakatayo lamang at pinapanood sila. Santi, come here, join us. Magyaya ko dito. I don't need. I'm stay here watching you. Sabi naman ito. Crazy. Inarapan ko naman ito. Naging malapit din kami magkaibigan ni Santi. Natuto na din ito magtagalog. Ba't lamang pa rin ang pag-i-English nito? Ninang, nakatingin sa'yo si Kuya Santi. Palihim ko naman tinignan si Santi. Pero nakaiwas agad ito ng tingin na ikinatawa ko. Natigilan naman ako na makaramdam ako ng hilo. Are you okay? Nagulat pa ako nang daluhan ako ni Santi. Yeah, okay lang. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko. Nang bigla ako nawala ng malay. Nagising ako nasa loob ng kwarto. Akma akong tatayo nang may pumigil sa akin. Stay and rest. Boses sa iyo ni Santi. Ano nangyari? Nakatingin ito sa akin. Bigla namang pumasok si tita, tito, at may kasama pa itong doktor. Tita, may sakit ba ako? Tanong ko dito. Kasi nahilo lang naman ako. I'm Dr. Chenny. And based to my result, Mrs. Archer, you're 4 weeks pregnant. Akala ko naman may sakit na ako. Buntis lang pa. Buntis ako? Tumango naman ito. Napasigaw naman ako sa saya. Matagal ko lang gusto magkaanak. Dapat andito ang asawa ninyo, Mrs. Archer, para naman maalagaan niya kayo. Sabi pa ng doktor. Hindi ako nakaimik. At nahalata nito ang pagtahimik ko. I'm sorry. So, mauna na ako. Avoid stress. And also eat fruits and vegetable. And drink milk. Para healthy si baby. Tumango naman ako. Yes, I'm pregnant. Hindi mawala ang ngiti ko sa aking labi. Pero bahagyang nawala yun na maisip ko. Ang ama ng anak ko.
Paano ko 'to haharapin kung hanggang ngayon 'di pa ako tuloy nakaka-move on dito? Ayaw ko na maging mahina sa harap niya, nakakapagod.